PH Under Fire versus Gamers Be Like na isa ring Pinoy clan kaya mapapalaban na naman si Rambutan. At sila nga ay meron ng 4 win streak na inaalagaan. Habang kami naman dito sa PH Under Fire ay meron ng 36 win streak. Kaya bago pa magkausukan dito yung mga base, target ko na yung mga account na leader. At sinimulan ko nga mula stage 17 hanggang stage 12. At nung nagsimula na ngayong laban, ito na yung nangyari. Ayan, base ko na lang yung naiiwan na kailangan nila ma 3 star. Grabe ba? Habang sa kanila naman ay marami pang mga base na naiiwan na kailangan ni 3 star para makahabol kami sa score. Kaya dito, kailangan na naman ulit magseryoso ni Rambutan para hindi maputol yung misreak namin dito sa PH Under Fire. Ano pa ang gagawin? Di nagsalang nga ako dito ng mga matinong troops. At yan nga ay puro mga balon kasama pati sa reinforcement para sa account na stage 12. At sa account na stage 13, puro Sparta naman yung sinalang ko. Amang dito naman sa stage 14, puro mga ninja. At hindi lang yon, puro mga Amazona naman para sa account na stage 15. At isagat na natin dahil puro naman healers yung nilagay ko sa stage 16. At ito naman para sa account ko na stage 17. 12 pirasong healers, 7 bungo na nakaskay sa tahe at 38 Barbie. Yan na yung mga sinalang ko na matitinong troops dahil kailangan nga natin magseryoso para hindi maputol yung mister namin. At ito na nga, dahil sa marami pa yung base na kailangan ni 3 star para makahabol kami sa score, sinimulan ko na rin umatak gamit yung mga ibang account. At pagkalipas ng ilang minuto, halos puro base na lang ang leader yung naiwan na nilagyan ko ng target. Ano pang gagawin? Kailangan na ulit magseryoso at magsalang ng mga matitinong troops para hindi maputol yung streak namin dito sa PH Under Fire. Kaya dito, sinimulan ko na sa stage 2 at isinalang ko na yung isa sa pinakamatinong troops na pwedeng gamitin pag kailangan natin magseryoso. At yan nga ay 56 pirasong mga lobo. At para maging mas effective, puro lobo lang din yung sinalang ko sa reinforcement. O baka ayaw niya naman maniwala na isa ito sa pinakamatinong troops na pwedeng gamitin. Kaya sige, panoorin natin yung unang banat. At ito na nga yung isa sa mga account ng leader na stage 12. Bali dito nga, target ko na matanggal na kaagad yung Town Hall kasama yung 3 expo at isang single IT. Kaya ginamitan ko na kaagad ng 3 lindol. At yung target ng bulalakaw ni Tatang ay yung isang single IT. Kaya ito na ang bulalakaw ni Tatang. At ayun, sa pool sa bunbunan. Sabay gamit na malaking pala nito pakin papunta sa Town Hall. O diba, tanggal na kaagad yung Town Hall kasama yung 3 expo at yung isang single IT. Pero syempre, hindi pa dyan nagtatapos dahil kailangan pa natin gamitin yung mga matitinong troops na mga lobo. Ay inaantay ko lang dito kung saan ba pupunta si Tupakin habang kinakalagkat si Tatang. Dahil sa paakyat sila, ibinaba ko na dito yung habdoy na BK sa may 9 o'clock. Kasama na pati yung bahay ng aso. Ang problema dahil sa puro lobo yung nakasalang, hindi sila makakapasok papunta sa may single IT. Kaya inumpisahan ko na ilapag yung isa sa mga matinong troops sa mga lobo. Sabay lapag ng spell para bumilis yung mga kilos ng mga lobo papunta sa may single IT. Pero inuna muna nila yung mga pakalakaran na defense sa may labas bago nila pinuntahan yung single IT. Ang problema, lumabas na nga dito yung banday ni Jocelyn na isa palang Super Dracula. At dumiretso na nga kaagad yung Super Dracula sa mga lobo. Kaya ang nangyari, sayang lang ang pera ko, pinambili ng lobo. Dahil ang bilis nagputukan at sinunog lang ng banday ni Jose na Super Dracula. Kaya bago pa masayang yung mga natitirang lobo, sinabuyan ko na ng muriatic acid habang binabanatan ni Tupakin. Kaya dito, pinaglalapag ko na yung mga ilang pirasong lobo doon sa may taas. Pero nakita na naman dito sa may igel yung abnay na BK at yung kirida niyang enemy queen. Kaya ayan, naglagdian na nga yung dalawa. Dahil yung Tupakin, ikinulong yung sarili doon sa may 9 o'clock. Pero syempre, hindi papayag si Tupakin. Kaya ayan, nakipagkita din siya dito sa kalaguyo niyang bantay na BK. Kaya galit na galit yung abdoy at halos maubos yung mga padad doon sa may eagle dito sa base ni Josil. Otek na mga hirong buwang to, puro mga malandutay. Pero hayaan na dahil pinaglalapag ko na nga dito yung mga binili kong lobo para hindi naman masayang. At para hindi na bumalik yung town hall ni Josil, nilapagan ko ng pre-spell. Kaya dahil dyan, tuluyan na nga na 3-star yung account na TH12 ng leader. Nagamit na yung mga lobo pati sa reinforcement na wala man lang maitulong. Pero hayaan na dahil kita nyo naman nagawa maka 3-star na gamit na yung isa sa matinong troops na puro mga lobo. Kaya lumipat naman ako dito sa isa ko pang account na TH13 at isinalang ko na nga dito yung isa pang matinong troops na 300 pirasong mga Spartan. At para maging mas effective, puro Spartan lang din yung nilagay ko sa reinforcement. Tama, ganyan ang diskarte pag kailangan natin magseryoso. Kaya magsalang lang tayo ng mga matitinong troops gaya nito mga Spartan. At kita nyo naman, isang base na lang yung naiiwan sa amin. Kaya kailangan talaga magseryoso. O baka ayaw nyo naman maniwala na isa ito sa mga matitinong troops na pwedeng gamitin. Tara, panoorin natin yung pangalawang banat na gamit yung mga Spartan. At ito na nga yung ginamitan na puro Spartan, yung base ni Binar. Hindi ko nga alam kung isa ba din to sa mga account ng mga leader. Pero bahala na dahil kailangan ko nga magseryoso na gamit yung mga Spartan. Bali dito nga, target ko ulit na matanggal na yung Town Hall ni Binar na nasa gitna. Kaya nilapagan ko na muna ng 3 nindol. Sabay lapag ng isang Spartan dito sa may 9 o'clock para malaman kung meron ba nakatagong poster ng PLDC. Buti na lang wala, kaya inilapag ko na yung reinforcement ko na karito na nangawis ng tae.
At tinakpan ko lang muna na mga imbespel yung mga ibang details na nandito sa may gilid. Kaya eto na ulit ang bulalakaw ni Tatang kasama yung malaking pala ni Tupakin. Ayun, sa pool sa bunbunan ng Eagle kasama pati yung Town Hall. Ano pa ang gagawin? Ginamit ko na dito yung ilang pirasong Spartan para mapalabas yung bantay ni Binar. At ayun, Super Dracula na naman na may kasamang balon. Kaya kailangan ko muna dito katayin yung bantay ni Binar na Super Dracula para hindi naman kawawa yung mga Spartan. Ang problema, dumiretso ka agad dito sa 3 hilyer ni Tupakin. Kaya sinabuyan ko kaagad ng muriatic acid. Kaso, isang bugala ng apoy ng Super Dracula na dito kaagad yung 2 hilyer ni Tupakin. Pero hayaan na at magtiwala na lang sa mga matinong troops sa mga Spartan. Kaya unti-unti na ako dito naglalapag sa may 3 o'clock para matanggal na kaagad yung mga buildings na pakalatara sa may gilid. Dahil ang plano, pilitin yung 3 hirong buwang na makapasok dito sa may single IT na nasa gitna. Ang problema dahil sa puro Spartan yung laman ng army camp, hindi mabubuksan yung pader na gamit sana yung isang bungo na nakasakay sa tae. Kaya ayun, hindi nga sumunod sa gusto kong mangyari ng 3 hirong buwang. Dahil tuluyan na nga sila umikot papunta dito sa may baba dahil hinihila ng mga buildings sa pakalat-kalat dito sa may labas. Pero hayaan na, gawa na lang ng paraan para makapasok yung 3 hirong buwang papunta sa 2 single IT na nandito sa may gitna. Ano pa ang gagawin para hindi tuluyan mamasyal sa labas yung 3 hirong buwang? Ginamit ko na nga dito yung ability ni Abner na BK para mabuksan na yung mga pader. Kaya ayun sa wakas, nakapasok na rin yung 3 hirong buwang papunta sa may single IT. At inilapag ko na nga dito yung bidabidang hirong yung bot sa may taas. Sabay ginamit ko na kaagad yung equipment niya na rocket spear. Kaya ayun, natanggal ka agad yung mga defense na naiwan doon sa may taas. Habang yung Abner na BK nagdadabog pa nga dito sa may pader para mas lalo pa sila makapasok sa may loob. At ayun na naman yung hirong yung bot, nakatapak na naman ng malaking tae. Ano kaya problema dito kay hirong yung bot? Lahat na lang ang dinadaanan niya, puro may nakatago malaking tae. Hindi kaya dahil sa bago niyang bilin sapatos? Pero hayaan na, dahil pinaglalapag ko na dito yung mga Spartan sa may labas para may pakinabang naman. Kaya ayun, hilong-hilong nga yung naiwang single IT. Ang problema, naiwan pa pala yung Glen Castle dito ni Binar sa may 3 o'clock. Kaya ayun, nilapagan ko ng ilang pirasong Spartan para tumbahin na kaagad. Pero teka, baka babalik pa yung Town Hall ni Binar kaya ginamitan ko na muna ng pre-spell. At para sigurado na hindi na babalik kaya si Jowa muna iniwan ka, nilapagan ko ulit ang pre-spell. Habang yung ilang pirasong buang ng mga Spartan dito sa may 3 o'clock, nakapasok na rin ang tuluyan dito sa may Clan Castle ni Binar. Kaya ayan, pinagtataga na nila kaagad bago pa matayang Phil. Sabay tinulungan pa nga ni Hirong yung bot at dito Pakin. Kaya dahil dyan, tuluyan na nga at restore yung base ni Binar. Nagamit na yung isa sa mga matinong troops ng mga Spartan. Kaya mga idol, alam niya na pag kailangan magseryoso, gumamit lang din tayo ng mga Spartan. Kita nyo naman hindi mala umabot sa kalahati yung mga nailapag may Spartan. Kaya subukan nyo na rin gamitin para sigurado laging 3-star. Itim na lang. Baliw! Teka, nandito na nga tayo sa account ko na Stage 14 at dito nga sinubukan ko naman gamitin yung 47 ninja. Sinama ko na pati sa reinforcement dahil 7 ninja lang din yung nilagay ko. Kaya agad-agad na nga ako bumanat dito bago pa kami ma-perfect na mga kalaban. At eto na nga yung isa sa mga account ng leader ng Gamers Delight. Almost max na rin sa Stage 14 dahil halos mga pader na lang yung naiiwan. At dito nga, nilapagan ko lang muna ng isang Barbie bago yung karito na nangahagis ng tae. Dahil ang plano, yung karito na yung bahala magtatanggal sa Town Hall kasama na pati yung mga defense na nandun sa may 3 o'clock. At target ko naman na matanggal na kaagad yung Glen Castle para wala nang lalabas na bantay. Kaya nilapag ko na si Tatang sabay pinatigas muna para hindi makatay ng mga bantay ng hero. At hinagis ko na kaagad yung bulalakaw niya papunta multi-inferno tower. Sabay nilapagan ng ilang pirasong ninja para katayin yung enemy queen at enemy BK. At ibinaba ko na nga dito si Tupakin para kalaktarin na si Tatang papunta sa may taas. Pero nakaabang ba yung bantay na Tatang kaya sigurado magsasatakan ba yung mga hirong buwang. At dito na nga nagsimula yung problema dahil kailangan ko nga kaagad katayin yung bantay na hirong yombot. Kaya naglapag na ako ng maraming ninja para sigurado na makatay nila yung bantay na yombot. Kaso dahil sa pasmadong kamay hindi kaagad nalapagan ng pre-spell yung isang scatter shot at multi-inferno tower. Kaya ayun ang bilis ng namatay ng unang grupo ng mga ninja. Kaya nilapagan ko ulit ang ilang piraso sabay tinago ko nga sa imbespell para sigurado na makatay nila yung bantay na yombot. Kaya ang nangyari napatay nga yung yombot halos naubos naman lahat yung mga ninja. Kaya dito, kumapit na lang ako sa 4 na hirong buwang kasama na doon sa karito na nangahagis ng tae. Ang problema nga lang, sobrang dami pa nga ng mga main defense at nakatayo pa rin yung Town Hall ni Josil. Kaya sa bandang dulo, hindi ko nga nagawa ma-3-star yung base ni Josil na gamit niya yung mga ninja. Puti kasi bantay na hirong yung butyon, ang galing magtago doon sa likod ng scatter shot. Pero ganun talaga, hindi naman pwede laging 3-star yung hatap, baka mabantayo ni Supercell. Pero sumukan ko sana ulit sa isa ko pang account na Stage 14. Ang problema nung pagsilip ko, nagamit ko na pala lahat ng attack. Kaya ayun, lumipat na lang ako sa isa ko pang account na Stage 15 at hindi ko na isasama sa content kung paano na 3-star dahil ginamitan ko lang naman ng mga butiki na may kasamang magic. Kaya dito na lang ako babawi sa isa ko pang account na Stage 15 dahil lang sinalang ko nga dito sa army camp ay 38 piraso ng mga Amazona at ganun din sa reinforcement dahil 6 na pirasong Amazona naman yung nilagay ko. Yan na yung sinalang ko dahil isa rin ito sa mga matitinong troops na pwedeng gamitin pag kailangan natin magseryoso. Tama, kaya subukan nyo rin para magaya yung attack nyo sa nangyari sa attack ko doon sa Stage 14 na gamit na yung mga ninja.
Pero teka, ito na pala yung isa pa sa mga base ng leader ng Gamers Be Like. At ayan, kung makikita nyo, makunat-kunat mga sa TH16 at TH15 lang na account ang pinangata ko dito. Kaya masusubukan talaga dito yung matinong troops na 38 piraso mga Amazona. Kaya bago pa maulit yung nangyari sa mga ninja, hinabis ko na kagad dito yung bulalakaw ni Datang papunta sa may Bam Tower. At sinabayan ko lang ang dalawang lindol. Kaya ayun, natanggal kaagad yung Clan Castle kasama na pati yung Monolith. Ang problema nga lang, hindi napasama yung isang single IT na nandito sa may baba. Kaya bago pa makatay ng single IT si Tupakin at si Tatang, binubsan ko na nga yung mga pader gamit yung mabungo na nakasaray sa tae. Kaso napasobra naman sa paglapag, kaya ayun, wala na nga ako dito na tikirang bungo na nakasaray sa tae. Kaya dito, magtiwala na lang sa mga Amazona na hinila nga si Tatang papunta sa may 3 o'clock at iniwan nga nila si Tupakin na binabanatan pa nga yung isang mortar. Kaya ayun, nagsolo nga si Tupakin dito sa may baba. Kaya dito, inilapag ko na yung Abnoy na BK para kahit papano may tatangki dito kay Tupakin. At balik na dito sa grupo ng mga Amazona na hindi nga makapasok dito sa may scatter shot na kanina pa sila sinasampal. Kaya ayun, inilapag ko na nga yung bidabidang hero yung bot para matanggal lang yung scatter shot kasama na pati yung eagle na ayaw tumigil sa kakahagis ng tae. Sabay ibinaba ko na nga yung reinforcement ko na bahay ng aso dito sa may 9 o'clock para may pakinabang naman. Dahil si Abnoy na BK at Tupakin nakapasok na rin sa may town hall. Kaso na-activate na nga yung Ridge Tower kaya dito ang bilis nga na dedo ni Abnoy na BK. Kaya pinalabas ko na yung mga kambal ni Tupakin kasama na pati yung malakas ang hindanteng kalbo. Habang si Irong yung bot nagugulpi na rin sa mga mentipes na nandito sa may taas. Kaya itinago ko na muna sa Imbespel sabay pinalabas ko na yung mga halaga niyang yobab para kahit papano makatulong naman sa mga Amazona na pinaglalapag ko nga sa may labas. Kaya ayun, pinagmamason ng mga yobab yung isang Rekushi Cannon habang busy sa mga Amazona. Pero teka, pawala na pala yung muriatic acid na inilabas ng town hall ni Yusil. Kaya tinapunan ko ng muriatic acid para hindi puntahan ni Higanting Kalbo na nagdadabog sa may pader. Kaya dahil dyan, tuluyan na nga na 3-star yung isa sa mga account ng leader na TH16. Na pinangata ko nga nagamit yung account ko na TH15 na may daladalang 38 mga Amazona. Kita nyo naman naging effective yung matinong strategy. Sabi sa inyo eh. Kaya dito naman tayo sa isa ko pang account na TH16. At dito nga, 22 na pirasong healers yung sinalang ko sa army camp. Gawin ko sanang 23 kaso hindi naman gasya kaya Barbie na lang yung nilagay ko. At para maging effective yung matinong strategy, 3 healers yung nilagay ko sa reinforcement. Kaya dito sigurado na hindi agad makakata yung 4 na hirong buwang. Sa dami ba naman ng mga healers na sinalang ko, sigurado kukuna talaga yung mga balat lalo na kay hirong yung bot. O baka ayaw niya naman maniwala na isa ito sa matinong strategy. Kaya tara, paliparin na natin yung mga healers. At ito lang yung isa pa sa mga account na TH16 ng leader ng Gamers Be Like. At ayan, kita niyo naman kung gano'n nakatigas sa TH16 dahil halos mga pader na lang yung naiiwan. Kaya kailangan patigasin din natin yung 4 na hirong buwang gamit yung mga healer. At dito nga, target ko na matanggal na kaagad yung mga ibang main defense na nandito sa may 3 o'clock. Kaya hinabis ko na nga yung bulalakaw ni Tatang papunta doon sa may expo sabay nilapagan ng 2 lindol. Kaya ayun, sa isang hagis pala ng tae ni Tatang, burado na kagad yung mga ibang main defense na nandito sa may 3 o'clock. At nilapagan ko lang kagad ng ilang pirasong healer para kumunat kagad si Tatang. Sabay inaantay ko lang kung saan pa nais pumunta ni Tatang, pababa o paakyat. Dahil ang plano, hindi pwede magsama yung 4 na hirong buwang para mas lalo maging effective yung mga healer. At dahil sa paakyat na si Tatang, inilapag ko na dito yung Tupakin na Archer Queen kasama ng mga healer. Para siya na yung bahala magtatanggal sa mga building sa pakarat-karat dito sa may labas. Ang problema, biglang lumutang yung mga poste ng PLDC. Kaya ang nangyari, napahinto nga si Tatang dito at hindi tumuloy papunta sa may Eagle. Dahil mas pinili niya nga na makipagsapakan sa mga nakatagong tiyanap. Kaya ayun, tuwang-tuwa tuloy yung Eagle sa kakahagis ng tae dito kay Tatang habang nakikipagsapakan sa mga tiyanap. Kaya ang nangyari, imbis na magiwala yung 2 hirong buwang, tuluyan na nga sumama dito si Tatang kay Tupakin. Pero hayaan na kung gusto nila magsama dahil kailangan ko nga dito na matanggal na kaagad yung Eagle na ayaw nga tumigil sa kakahagis ng tae. Kaya dito na papasok yung bida-bidang hirong yung bot kasama ng ilang pirasong healer. Dahil si Tatang at Tupakin wala na atang bala kumaris dito sa may 3 o'clock. Kaya ibinaba ko na dito yung Abnoy na BK para pumasok sa may town hall. Sabay lapag ng isang pirasong healer dito sa may 9 o'clock para gulpihin ang mga defense bago yung mga robot. At natanggal na pala ni Hirong yung bot yung isang Rekushi Cannon sa may taas. Kaya ayun, nakikipagsapakan na siya doon sa bantay na BK. Kaso umatras pa nga yung bantay na BK kay Hirong yung bot. Natakot ata dahil biglang nawawala tapos pinapakunat pa nga ng mga healer. Kaso bumalik pa talaga kaya ayun, puro black kyle lang yung inabot kay Hirong yung bot. Habang yung 3 hirong buang nagsama-sama pa nga dito sa may town hall. Abnoy talaga yung 3 hirong buang na to. Kung kailan ayaw sila ipagsama, saka naman nagsama-sama. Pero hayaan na dahil mga buang na yan. At lumabas na nga dito yung mga bantay ni Yusil na mga puting bakulaw at kaldero na may lamang tae. Kaya sinabuyan ko na kaagad ng muriatic acid bago pa mamaho yung kaldero na may lamang tae. Sabay nila pa ng jump spell para makatalo naman si Tupakin papunta sa may monolith. Habang si Hirong yung bot, inunti-unti na rin yung mga defense na pakalat-kalat sa may taas. At nagputukan na nga yung mga bantay na puting bakulaw kaya halos hindi nga makagalaw si Tupakin. Sabay binabanatan pa nga ng monolith kaya prinis ko na muna para hindi madedo yung Tupakin. Dahil yung mga healer si Tatang na yung tinutulungan.
Kaya pinalabas ko na yung dalawang kambal ni Tupakin para may pakinabang naman. Kaya ayun, tuluyan na nga natanggal kaagad yung monolith. Pero nakaabang na yung isang scatter shot na hindi nga abot ni Tupakin. Pero buti na lang, nandito na nga yung bida-bidang Hirong Yombot para tanggalin na yung mga main defense na naiwan dito sa may 9 o'clock. Kaya ayan, Hirong Yombot, banatan mo na agad yung scatter shot para tumigil na sa kakasampal. Pero teka, baka babalik yung Town Hall ni Yusil, kaya ginamitan ko ulit ang free spell. At para sigurado na hindi puntahan ng mga tatlong Hirong buwang, tinago ko na gamit yung invispell. Kaya dahil dyan, tuluyan na nga na 3-star yung base ni Yusil, nagamit na yung 25 healer kasama na pati sa reinforcement. O diba, effective na effective yung matinong strategy. Ganyan lang ang diskarte pag kailangan magseryoso, magsalang lang na mga matitinong troops. Kaya lipat naman tayo dito sa isa ko pangahaw na Tage 17. At nakaready na nga dito yung 12 pirasong healer, 7 bungo na nakasakay sa tae at 38 Barbie. Tama, nagsalang nga ako dito ng 38 Barbie dahil uling gamit na to at itatago na ulit ni Supercell. Pero nagsalang nga din ako dito ng 5 pirasong kidlat at 4 na lindol dahil maliban sa bulalakaw ni Tatang, gagamitan ko ng kidlat yung mga ibang main defense. At ito na nga yung huling base ng leader na kailangan ma-3-star para hindi maputol yung streak namin dito sa PH Under Fire. At ang ganda nga ng base ni Idol Yusil dahil pang anti-3-star talaga yung defense niya. Pero syempre, magtiwala lang sa mga matinong strategy na gamit na yung ganitong troops composition. E ano pang inaantay, kaya hinadis ko na nga dito yung bulalakaw ni Tatang papunta dun sa may mortar. Sabay nilapagan ang 2 lindol kaya tanggal na kagad yung isang Rikushi Cannon kasama na pati yung Expo. At ang plano ko dito, palakarin lang si Tatang papunta dito sa may baba para siya na yung bahala magtatanggal sa Town Hall. Pero baka abutan si Tatang ng 1 taon bago siya umabot sa Town Hall. Kaya dito napapasok yung mga Barbie at pinaglalapag ko na nga sa mga defense sa pagkalat sa may labas. Kaso ang bilis na nakandamatay dahil pinagkahagis ang tae ng Town Hall habang binabanatan ng Fire Splitter. Kaya ayun, pinaglalapagan ko pa ng mga Barbie yung mga pakalat-kalat na buildings dito sa may baba. Para si Tatang makadiretso siya kaagad sa may Fire Splitter at sa may Town Hall. Ang problema nga lang, makakatay siya dito sa nakaabang na monolith. Kaya dito napapasok yung 5 kidlat kasama ng 2 lindol para matanggal na sana kaagad yung monolith kasama ng multi-gear tower at multi-archer tower. Ang problema, hindi nakapag-research dahil hindi pala kayang tanggalin ng 5 kidlat kasama ng 2 lindol yung isang monolith na naka-supercharge. Kaya ayun, halos nasayang lang nga yung 7 pirasong spells. Pero hayaan na dahil kasama naman sa nabasag yung Invis Tower. Kaya hindi na makakatago yung mga main defense na nandito sa may gitna. At dito nga, pagkalipas ng 10 taon, nagawa na rin ni Tatang basagin yung Town Hall ni Yusil. Kaso nga lang, nakaabang pa rin yung monolith. Kaya inilapag ko na dito si Tupakin para mahila si Tatang papunta sa labas. At para basagin na rin ito Tupakin yung Fire Splitter na ayaw nga tantanan si Tatang. At naisip ko na lang dito na papasukin yung mga hirumbuang papunta sa may monolith. Kaya nilapagan ko ng mga Barbie yung mga buildings na pakalat-kalat dito sa may labas. Sabay nilapagan ng bungo na nakasakay sa tae para buksan sana yung pader. Kaso nakatapak kaagad ng spring trap kaya ayun tumilapon sa ere. Kaya nilapagan ko ulit ang isang bungo na nakasakay sa tae para buksan na yung pader at makapasok na si Tupakin kasama si Tatang. At munti ko na nga makalimutan yung reinforcement ko na machine na bahay ng aso. Kaya ayun nilapag ko na nga dun sa may 9 o'clock para may pakinabag naman. At ibinaba ko na nga yung Hirong Yombot doon sa may Bam Tower para makipagsapakan sa bantay na enemy queen. At balik na dito kina Tatang na binabanatan nga na monolith kaya ayun brinis ko na muna. Kaso gusto niya ata talaga magpatibakal dahil dumitikit sa mga main defense na nandito sa may gitna. Dahil tinabo ko muna sa Invispell para mapahaba pa yung buhay ni Tatang. At lumabas na nga yung bantay ni Yusil na 2 puting bakulaw pa rin at kaldero na may laman tae. Kaya ayun sinubuyan ko na kaagad ng muriatic acid. At si Tatang tuluyan na nga nakaatay ng mga main defense na nandito sa may gitna. At gusto pa nga isunod si Tupakin kaya ginamit ko na yung ability ni Abnoy na Spiky Ball at Earthquake Boots. Kaya ayun nawala kaagad sa mapa yung mga main defense na nasa gitna. Habang si Hirong Yombot nakikipagsapakan na nga dito sa bantay na Machu Papa. E ano pang gagawin, pinaglalapag ko na lahat ng mga Barbie sa may labas para may pakinabang naman. At sa kaduluduluhan, hindi pa rin nakaligtas si Hirong Yombot sa malaking tae. Kaya ayun, nasabugan na naman sa mukha. Pero buti na lang, tuluyan na nga na 3-star yung huling defense sa T-17 ng leader. Kaya dahil dyan, naunahan nga namin ma-perfect yung mga base ng kalaban na gamit na yung mga titinong strategy. At ang nangyari pagkatapos ng war, kami nga yung nanalo. Dahil naubusan na ata ng attack yung mga idol natin sa Gamers Be Like. Kaya ayun, naputol tuloy yung 4-win streak na inalagaan ng mga idol natin sa Gamers Be Like. Pero ayos lang yan mga idol, bawi na lang sa sunod. At subukan niya na rin gumamit ng mga matitinong strategy gaya ng 25 healer. Para sigurado, tuloy-tuloy lang yung talo ay este panalo.